Hey, beautiful, beautiful. Hey, beautiful people. Charot, para tayong Bea Alonzo dito. Ang ating opening lang, ang greetings lang. Huwag kayong dyan, mga bashers dyan Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat for coming back, ayon, sa mga nagbabalik nating mga supporters, subscribers, and listeners and viewers. Maraming thank you at nagbabalik kayo at hindi pa rin pinapabayaan na mawala itong ating channel at dito pa rin kayo at nakikinig, nanonood, nag-aabang. Nako, ang aking taus-pusong pasasalamat po para sa inyong lahat. Thank you so much talaga. And syempre, iba na namang kwento ang ating pagsasaluhan for today's video. Ito po ay isang napaka na kwento. So medyo yung mga bata natin dyan, pakitakpan ng mga tenga, turn on ng kanyang mga earphones at kayo lang po ang makinig. Huwag nang iparinig sa mga bata dahil medyo maselan po ang ating kwento. But before that, bago tayo pumunta sa ating kwento, charot, may pa number 4. Punta muna tayo dito sa ating mga pa-shoutout. Syempre, hi kay Josephina. Maraming salamat sa pakikinig. Loida Abilido, thank you so much all the way from Riyadh, Saudi Arabia. Teodoro Crisostomo, hello po sa lahat ng Crisostomo clan. From Teddy Boy, maraming salamat Teddy Boy. Ramona Gonzalez, hi naman. Huwag mo namang lakasan masyado yung mo kasi sumasakit na raw yung tenga niya sa pakikinig niya sa akin. Gabi naman. Kasi minamarathon Hi naman kay Clarinel Miguel, maraming salamat sa pakikinig. Ayun, pwede po bang malaman kung ano ang recruitment agency nyo? At nang makapag-apply, dun sa nag-send sa atin ng kwento na may na sila ngayon, may agency na silang sarili nila. Ay, hindi niya sinabi sa akin. Sige, magtanong tayo, ha? Ko siya sa email. Hi kay Jayran Uraldin, maraming salamat sa pakikinig. Rose Jean, bisi-bisihan ka na naman, hindi ka na naman nakakapag-comment, pero ayos lang yan, basta nakikinig pa rin. Josephine Valerio, maraming salamat, all the way from Barangay San Isidro, Sampalucan, Taytay, Rizal. Maraming salamat sa inyo. Precious Gracious, maraming salamat sa pakikinig. Shout out daw sa asawa niya na soon na si Raymond Ramirez from Sampaga, Batangas City. Congratulations sa inyo in advance. Christina Sison, maraming salamat. Gemaline Tabahero from Bagao, Cagayan Valley. Maraming salamat sa iyo. Liza Chen, hi! Gretchen Portuguese, maraming salamat all the way from Hong Kong. Portuguese yung apelyido. Akala mo taga-Portugal. Hello po. Hi din kay Charlene Baclohan, Yuri Montaliana, maraming salamat. Kit Ninolia from GKR Construction. Maraming salamat sa inyo dyan. Swimsuit Girl. Naku, maganda talagang katawan nito. Swimsuit Girl Alda Amascual, Elza Punzalan, Mitzi Maglente. Maraming salamat. Angeline Alegre. And listening daw siya from Madridejos. Silent listener natin. Maraming salamat sa pakikinig. And of course, kay Lakwat siya, na-miss niya raw ako ng 2 days kasi nag-off daw siya at hindi siya nakinig naman. Walastik Walanjo, maraming salamat sa pakikinig. And hello din kay Jemay Cruz. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Nako, wag na nating patagalin dahil nagagalit na si Jimmy. Atin na pong umpisahan ang kwento na lubos naman talagang ikagigimbal niyong lahat. Charot lang. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay sa mundo na hindi natin maipaliwanag. Pero may mga bagay na walang ibang may kontrol kundi ang ating mga sarili. Papaano nga ba kung ikaw ay magpapalamon sa tawag ng tukso, tawag ng laman, at sa makamundong kasalanan? Papaano nga ba babangon sa ganitong sitwasyon? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Amanda. Ang kwento ko pong ito ay hindi po kwentong pambata. Kaya sa simula pa lang, sasabihan ko na ang mga magulang o kung merong mga bata ngayon sa inyong paligid, please i-pause niyo muna ang video dito banda
tapos magsuot kayo ng earphones o hinaan ninyo ng walang ibang makarinig, kundi kayo-kayo lang at walang mga bata. Mama Mia, ang kwento ko pong ito ay lubos talagang nakakabahala kung iisipin ng maraming beses. Hindi ko po ipagkakailang may malaki rin akong kasalanang nagawa. Nagpadala din ako sa tukso. Nagpadala din ako sa tawag ng laman at sa aking pangangailangan. Bago ang lahat ay nais ko munang sabihin na isa po akong may asawang tao. Ang asawa ko pong si Ronel ay nakilala ko po nung kakagraduate ko pa lamang ng college. Naging kami, hindi man masyadong maganda ang aming pagsasama, pero nagdesisyon pa rin kaming magpakasal dalawa. Kaya lang mahirap talaga ang buhay, Mama Mia. Maraming mga pangangailangan. At sa katulad namin ni Ronel na marami pong gustong mangyari at gustong matupad na mga pangarap, kailangan naming sabay dalawa na magsikap. At sa pagsisikap namin yun ay napunta sa ibang bansa ang aking asawa. Ako naman ay naiwan dito sa Pilipinas. Mama Mia, malayo po ang probinsya ko. Ang kasakasama ko po sa buhay ay ang aming nag-iisang kasambahay. Pero Mama Mia, isang araw ay na-reassign po ako sa trabaho. Nagtatrabaho po ako bilang isang teller sa isang malaking bangko. Pero dahil may bagong bukas na branch ang bangkong pinagtatrabahuan ko, ay na-reassign po ako. Sakto naman na malapit lang doon ang pamilya ng kapatid ng asawa ko. Kaya doon po ako nakitira sa kanila. Mag-iisang linggo na ako dun sa kanila, Mama Mia, nung may unti-unting mga sikreto akong nadidiskubre tungkol sa kanila. Ang asawa nga pala ang kapatid nga pala ng asawa kong ito ay babae. Meron siyang 2 anak. Isa yung tunay niyang anak, yung isa naman ay kanilang ampon. Mama Mia, babae ang kanilang anak tapos lalaki ang kanilang ampon. Dito ako nakitira sa kanila dahil silang 3 lang naman ang nasa loob ng bahay. Isang araw ay manghihiram sana ako ng laptop ng aking hipag na babae. Divine, pwede bang pagamit mo muna sa tita mo yung laptop mo? Kasi yung laptop ko naiwan ko sa opisina eh. Sabi niya sa kaniyang anak. Kailangan niyang makipag-chat sa tito mo. O tita, halika dito. Yung desktop na lang po ang gamitin ninyo kasi yung laptop gagamitin ko ngayon eh. Aalis ako. Feel free tita, may webcam din yan. Mag-login ka na lang. Ibinigay niya sa akin ang username at password niya, Mama Mia. Bagong dating lang ako noon at mag-iisang linggo pa lamang ako sa bahay nila sa Quezon City. Lunes iyon ng umaga. Ako naman kasi Mama Mia ay galing po akong San Fernando. May aasikasuhin lang ako ng ilang araw doon dahil nga sa transfer ko sa trabaho. Pero kapag naging maayos naman lahat at ibibigay na sa akin ng aming company, yung patitirhan nila sa akin ay makakaalis din ako dun sa bahay nila. 9:00 noon ng umaga sa Pilipinas. Tamang-tama naman na 5:00 na ng umaga sa Abu Dhabi. Gising na ang asawa ko noong si Ronel. 2 taon na pong nagtatrabaho si Ronel sa Abu Dhabi bilang isang engineer sa isang malaking construction company doon. Nanging pagchat-chat at emails lamang ang connection naming dalawa ng asawa ko. Madalas pang alanganin ng common time namin para makapag-chat. Sa umaga kasi Mama Mia ay nasa office na ako pagkagising pa lang ng asawa ko. Sa hapon naman ay antok na ako at saka palang matatapos ang trabaho ng aking asawa. Kahit 4 na oras lang naman ang advance ng Pilipinas sa Abu Dhabi, Mama Mia, ay nahihirapan pa rin kaming dalawang pagtugmain ang oras ng aming pagchat-chat. Kaya ngayon ay hindi ako papasok sa trabaho ng maaga.
Hapon pa ako papasok para asikasuhin yung mga pakay ko at yung pag-transfer ko doon sa bangko. Makakapag-chat pa kami ng asawa ko ng matagal-tagal. Mama Mia, 38 years old na noon ang asawa ko samantalang ako naman ay 32. 5 taon na rin kaming kasal pero hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Ang asawa ko, Mama Mia, ay kapatid nga ng mommy ni na Divine. Mama Mia, 2 lang din silang magkapatid gaya ng sabi ko kanina. Si Divine na 19 years old at yung kanyang kapatid naman na si Ryan na ampon ay 21 years old na. Nakapasok na noon ang hipag kong si Emma sa trabaho. Nasa school naman si Ryan nung dumating ako at samantalang si Divine ay aalis pa lamang. Pero bago ang lahat ay tinulungan niya muna ako sa pagbukas ng computer bago siya umalis. Nung makaalis na, si Divine ay nakakonect na rin ako sa asawa ko. "Kumusta ka dyan, mahal?" tanong ko. "Okay lang naman, kagigising ko lang eh." "Sorry mahal baka nagising kita." "Ayos lang yun mahal, okay lang naman ako." Nagkakwentuhan pa kaming 2 mag-asawa. At kitang-kita ko talaga sa conversation namin na sabik na kami sa bawat isa. Pero kailangan lang magpaalam ni Ronel nung mga panahon na yun, Mama Mia, dahil igagayak na rin niya ang sarili niya para papasok sa trabaho. Hindi pinatay ni Ronel ang kanyang webcam. Pinabayaan niya lamang ito na nakapokus sa kanyang pad sa Abu Dhabi. Hindi man lang kami masyadong nakapag-usap nung sandaling yon. Pero kita ko naman ang ginagawa ng asawa ko. Nagluto si Ronel ng kanyang sariling breakfast. Kumain, nagligpit at naghugas ng pinagkainan. Pumasok sa banyo para maligo at nagbihis na rin papuntang opisina. Habang pinapanood ko ang asawa ko sa kanyang ginagawa ay nakaramdam ako ng lungkot. Nakakapag-isip ako, Mama Mia, na sana magkasama kaming 2 para maalagaan ko siya at mapagsilbihan bago siya pumasok sa trabaho. Ngunit sa kagustuhan nga naming 2 na makaipon ng sapat na pera para sa aming kinabukasan at sa mga bagay na gusto naming makamtan, ay kailangan naming magsakripisyo sa aming pagkakahiwalay. Kung tutuusin, Mama Mia, hindi naman talaga kailangang mangibang bansa ng asawa ko. Dati din naman siyang empleyado sa isang malaking construction dito sa Pilipinas. Pero hindi hamak na mas malaki ang offer sa kanya sa Abu Dhabi at mas malaki ang tsansa na mas madali kaming makapag-ipon para sa pangarap naming 2. Nangangarap kasi kami na magkaroon ng sarili naming bahay at lupa, yung malaki, tapos mga sariling sasakyan at sariling negosyo. Sa sweldo naman dito sa Pilipinas, sa mahal din ng mga bilihin, ay naku siguro aabutin na kami ng aming pagriretiro ay hindi pa namin matutupad ang mga pangarap na yon. Kaya naman nung magkaroon ng offer ang asawa ko papunta sa ibang bansa ay hindi na kami nag-atubili pang tanggapin ang offer na yon. Ako naman ay namamasukan bilang isang teller sa isang malaking bangko. Wala kaming anak, Mama Mia, kaya sana hindi kami problemado sa trabaho. At sa kita namin ay para lang sa aming 2. Pero dahil nga sa malaki ang ambisyon namin ay kailangan naming magsakripisyo. Maya-maya pa nung matapos nang magbihis ang asawa ko at makapag-toothbrush ay nagpaalam na rin siya na i-off na niya ang computer niya. Saglit naman akong napaiyak noon ng konti pero nanatili pa rin akong malungkot, Mama Mia, pagkakuputol ng aming pag-uusap 2. Kailangan kasi talaga ng asawa kong magmadali dahil araw yun ng Lunes at may bago daw silang project sa Abu Dhabi. May katagalan nang nangitim ang screen ng webcam ko. Tanda na wala na akong kausap sa kabilang linya. Pero hindi ko pa rin nila-log off yung webcam, Mama Mia. Nakatitig pa rin ako dito, nakatunganga. Naglaro sa aking isipan ang mga unang araw at buwan ng asawa ko sa Abu Dhabi. Halos hindi maputol-putol noon ang aming pag-uusap at kwentuhan sa internet gamit ang webcam. Dito ko rin naranasan, Mama Mia, ang tinatawag nilang pakikipagtalik online na madalas naming gawin noon ng aking asawa. Para sa akin ay yun lang ang tanging libangan mula nung umalis na ang asawa ko.
Wala kasi akong ibang pinagkakaabalahan. Ngunit kalaunan Mama Mia ay hindi na ganun katindi ang aming ugnayan pagdating sa online sa bagay na yon. Palibhasa ay naging busy na rin ang asawa ko. Nauubos na ang oras niya sa kanyang trabaho. At kung may panahon man na magkatagpo kaming dalawa sa internet shop or sa internet chat ay alanganin naman kaming dalawa sa oras. Alanganin para kaming dalawa ay muling magkasabikan at maipahayag ang aming nararamdamang pagkasabik at pagkainit sa isa't isa. Lalong-lalo na pagdating sa aming sexual na pangangailangan. Doon umiikot ang isip ko nung mga panahon na yon. Fertile kasi ako nung araw na yun, Mama Mia, kaya hindi ko maiwasan na mag-init ang aking pakiramdam. May pangangailangan din naman ako. Sana naman ay bigyang lunas ito ng chat o kahit man lang sa internet. Pero may kulang na, Mama Mia. Hindi ko mawari kung ano ang kulang. Parang hindi ko na rin nabibigyan ng pansin ang sarili ko. Pero kahit na dine-deny ko yun sa sarili ko, ay nararamdaman ko naman. Mama Mia, hindi ko alam kung disappointed ba ako o frustrated ba ako. At hindi ko alam kung nabibitin lang ba ako. Hindi ko na talaga alam ang tunay kong pakiramdam. Nanatili lamang akong nakatitig noon sa screen ng desktop computer. Maya-maya pa ay inalis ko na ang pagkakakonek ko sa webcam at internet. Nanatili pa rin akong nakatitig sa naka-standby na screen ng computer. Hindi ko rin mawari kung ano ang nasa isip ko noon. Ang pag-uusap ba namin ng asawa ko? Ang katamlayan ba ng pag-uusap naming dalawa? Ang ginagawa ko ba sa araw-araw na nabubore na rin ako? Ang pagpunta ko ba dun sa bagong branch namin na bangko? Ang gagawin ko ba pagkatapos ng araw ko dun? Mabilis na umiikot ang isip ko noon at ang dami-daming mga bagay na pumapasok sa utak ko sa kasalukuyan habang nakaupo ako sa harap ng computer. Tinignan ko ang orasan. Mag-aalas 10:30 na pala noon ng umaga. Maaga pa para gumayak ako para sa aking 1:30 p.m. na appointment dun sa bangkong lilipatan ko. Hinawakan ko muna ang mouse at pinaikot-ikot sa computer monitor. Iniisa-isa kong tignan ang mga icons na nandoon bilang pampalipas oras. May nakita akong 5 folders maliban sa mga application icons. Isang folder na nakapangalan ni Emma, ang hipag ko. 2 folders naman nakapangalan kay Divine, ang pamangkin kong babae. At may 2 folders din na nakapangalan kay Ryan, ang ampon ng hipag ko. Klinik ko ulit yon, ngunit puro school projects yon, Mama Mia. Assignments ang nasa folder ni Divine. Samantalang kay Ryan ay iba-iba naman ang nakikita ko. May mga tungkol sa eskwelahan kasi graduating pa lang noon ng pamangkin kong lalaki. Wala sa isip ko nung buksan ko ang mga folders. Yung nasa folder ng hipag ko ay puro trabaho. Puro school projects at downloaded materials naman ang nakay Divine. Kumukuha kasi noon ang pamangkin ko ng kursong HRM o Hotel and Restaurant Management sa isang mamahaling eskwelahan dun sa Maynila. Si Ryan naman ay nasa huling antas niya sa kurso niyang BS Multimedia Production. Mama Mia, klinik ko ulit ang folder niya. Wala itong kalaman-lamang files kundi may isang folder sa loob nito. Klinik ko ulit yun pero wala ulit itong laman kundi isang folder lang. Klinik ko ulit, folder lang din ang laman. Klinik ko ulit, isang folder lang din naman. Nagsawa na ako sa pagbukas ng folder sa loob ng isang folder na wala namang kalaman-lamang files. Hanggang sa umabot na ako sa may folder na may laman. Siguro, Mama Mia, naka-15 folder ako sa loob ng isang folder tsaka ko nakita ang mga JPEG files o mga larawan. Hinumpisan kong buksan ang file at nakita ko, Mama Mia, ang picture ng isang classmate ni Ryan na babae. Siguro classmate niya yon kasi kapareho niya ng uniforme. May isa pang folder na group picture naman ni na Ryan kasama ang mga kaklase niya. Mga iba-ibang files, iba-ibang pictures ng mga classmates niya kung saan-saan kinuha.
Sa eskwela, sa park, sa mall, sa beach outings nila. Pero ewan ko ba, Mama Mia, bakit parang mas na-curious tuloy ako? Bakit parang may hinahanap ako? Bakit may kakaiba akong kutob na may ibang tinatago itong pamangkin kong hilaw? Patuloy lang ako noon sa pagbabrowse sa computer. Lumabas ako sa folder na yon. Binuksan ko ulit ang isa pang folder at JPEG files din ang laman nun. Mga picture na naman. Nasabi ko sa sarili ko. Picture na maliliit lang na icons kaya hindi ko nakita. Kumbaga mga image files name lang ang nakita ko. Nang buksan ko yun, Mama Mia, ay nakita ko doon ang mga pictures ng pamangkin kong babaeng si Divine. O pamangkin ng asawa ko. Mga solo pictures yun ni Divine. Una ay wala lang naman yun sa akin. Pero kalaunan may isang tanong na pumasok sa utak ko. Picture yun ni Divine pero bakit nasa loob ng folder ni Ryan? Ang unang mga lumabas na picture ay naka-casual blouse at pants lang ang pamangkin ng asawa ko. Sunod ay naka-miniskirt na ito at naka-tube blouse. Ang pangatlong picture, Mama Mia, ay naka-two-piece swimsuit o bikini na ito. Doon ko nakita na maganda pala talaga ang katawan ng pamangkin ko o ng pamangkin ng asawa ko. Tinignan kong mabuti ang mga pictures, kapansin-pansin ang ganda ng hubog ng katawan niya. Hindi kayang balutin ng bikini ang kaseksihan niyang yun, Mama Mia. Tinignan kong mabuti at nakita ko kung gaano pala kakinis itong pamangkin ng asawa ko. Kung sana ganito ako ka-flawless noon, edi sana ang dami-dami sigurong manliligaw sa akin. Mama Mia, tinignan ko ulit ang picture, pa-forward ng pa-forward. Yung arrow pa-right ng keyboard ang kiniklik ko. Mama Mia, hindi lang picture ang nakita kundi mga personal din na mga larawan. Hanggang sa tumambad sa akin ang nakahigang si Divine. Suot pa rin naman niya ang kanyang two-piece bikini. Nakatagkilid sa higaan at itinukod ang nakabaluktot na kamay sa kanyang ulo. Tamang-tama naman ang magandang pagbagsak ng kanyang mahaba at straight na buhok. Nakataas pa ang isang kamay at nakapatong naman sa kabila niyang ulo. Nakatuwid ang mga hita na nakapatong ng tagilid na posisyon. Sobrang ngiti ni Divine sa picture na yon. Mama Mia, pwedeng maging modelo ang katawan at itsura ng pamangkin ng asawa ko. Pinorward ko ulit yung mga picture. Dito, Mama Mia, naka-Indian seat naman sa ibabaw ng kama at ang anggulo ng shot ay mula sa itaas. At medyo bahagyang nakatingala si Divine at nakangiti ulit ito. Bukas at madamdami ng kanyang mga mata. Maliban sa kagandahan ng kanyang mukha ay hindi rin nakaligtas sa aking mapanuring mata na lantad na ang kabuuan ng kanyang katawan. Mama Mia, hindi ko alam noon ang nararamdaman ko. Parang nag-init ako na hindi ko malaman. Para akong binuhusan ng mainit na tubig. Alam ko na mabilis na ang daloy ng dugo ko sa aking mga ugat. Parang puputok na ang ulo ko. Para akong hina-high blood sa mga panahon na yon. Muli kong ipinorward ang mga pictures. Nakadapa na naman si Divine ngayon at nakaangat ang ulo at nakangiti pa sa harap ng kamera. Dito, Mama Mia, ay wala ng anumang saplot ang pamangkin ng asawa ko. Nakatanggal na ang two-piece bikini niya pero maganda ang anggulo ng shot na hindi malaswa tignan. Medyo bahagyang nasa paanan ng kuha at dito kitang-kita naman ang kanyang magandang katawan na wala ng kahit na anong saplot. Mama Mia, hindi ko alam pero unti-unti na akong nagiinit at nagdududa at the same time nung mga panahon na yon. Bakit kaya may mga ganitong larawan sa loob ng folder ni Ryan, si Divine? Magkapatid sila. Hindi man sila magkapatid sa dugo pero magkapatid sila sa papel dahil legal na ampon ng kapatid ng asawa ko itong si Ryan. Mama Mia, binuksan ko ulit ang mga kasunod na picture at tumambad ulit sa akin ang hubad na katawan ni Divine. Yung tipong nagpupunas ng tuwalya sa tabi ng glass wall.
Ngunit nakalilis ang dapat sana'y nakatabing na kurtina. Dito ay kitang-kita ang kinaroroonan ng silid na ito kung saan kinuha ang picture na ito. Mama Mia, nasa may mataas na palapag na building. Tingin ko sa isang condominium to. Sa sumunod na picture, nasa upuan na si Divine sa gilid ng kama. Hubot-hubad at may nakaluhod na lalaki sa kanyang harapan. Nakahawak sa magkabila niyang tuhod. Napangiti si Divine sa lalaki at nakatitig lamang ang lalaki sa kanya. Naka-side view silang pareho sa kuha na ito. Zoom in ko, Mama Mia, at dito ko nahalata na ang lalaking nakaluhod sa harapan ng pamangkin ko ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Ryan. Ano to? Photoshoot? School project? Kung ano-ano nang naiisip ko nung mga panahon na yun. Pero hindi ko po ipagkakaila sa inyo, Mama Mia, na lalo pong uminit ang nangungulila kong katawan. Hindi ko na alam kung papaano ko pipigilan ang sarili ko nung mga panahon na yon. Nadadala na po ako sa mga larawang nakikita ko. Nadadala na ako sa mga larawang nakikita ko kina Divine at Ryan. Ang naiisip ko lang noon ay miss na miss ko na ang asawa ko. Sa sumunod na picture ay nakaupo si Ryan, unat ang kanyang mga paa na magkahiwalay at nakatungkod lang ang mga kamay niya sa kanyang likod. Patagilid namang nakadapa si Divine sa harap niya habang hawak-hawak ang pag-aari ni Ryan. Hindi ko na alam noon, Mama Mia. Para akong nagulat sa mga nakita ko. Pero at the same time ay hindi ko magawang isara ang folder na tinitignan ko nung mga panahon na yon. Hindi ko magawang isara ang mga nakikita ko. Nung sa wakas ay biglang nag-ring ang cellphone ko at tumawag ang manager dun sa bagong branch na papasukan ko ay dun lang ako natauhan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung panahon na yon. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sa gulat ko ay agad kong na-close ang folder na kinaroroonan ko. Pagkatapos, Mama Mia, ay pinatay ko na ang computer at saka sinagot ang text message na natanggap ko. Pwede ba akong tumawag, Amanda? Tanong ng manager. Sige po, sir. Tawag ka lang po. Nag-ring naman ito agad at saka ko sinagot. Meron siyang mga binigay na instructions na dapat kong gawin bago ako pumasok sa araw na yon. Sabi ko ay a-absent na lang ako dahil masama ang pakiramdam ko at bukas ko na lang gagawin. Ang totoo, Mama Mia, ay hindi ko alam kung paano ba ako makakaalis ng bahay nung araw na yon. Kahit natapos na akong naligo, ay naligo ulit ako. Nagbabaka sakali akong humupa ang init na nararamdaman ko. Bukod sa init na aking nararamdaman ay kaba din ang pumasok sa isip ko. Paano nagagawa ni Ryan yun kay Divine? At paano sila pumatol sa isa't isa? Ang alam ko, Mama Mia, 8 years old si Divine nung ampunin ng kapatid ng asawa ko at ng asawa nito, si Ryan. Si Ryan naman nung mga panahon na yon ay 12 years old na, magto-12 na. Kaya gulat na gulat ako. Unang-una, pinalaki silang bilang magkapatid. Pero siguro dahil medyo may mga isip na sila nung inampun si Ryan ay hindi talaga pumasok sa kanilang kukote ang pagiging magkapatid nila. Gaya nga ng sinabi ko kanina ay legal po ang adoption na nangyari kay Ryan. Nakaapelyedo na po siya dun sa tatay ni Divine kaya magkaapelyedo sila. Sa mata ng batas ay magkapatid talaga silang dalawa. Hindi ko alam pero nangilabot ako doon sa mga nakita ko at sa mga naiisip ko. Pero bukod sa pangingilabot, Mama Mia, ay hindi rin mawala sa isipan ko ang init na nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Bakit kaya kakaiba itong pakiramdam ko? Bakit kaya hindi ko alam kung bakit nila nagagawa ito? Medyo naguluhan ako nung mga panahon na yon.
Pagkatapos kong maligo ay hindi man lang naibsa ng init na aking nararamdaman kaya pinilit kong matulog. Nakatulog ako, Mama Mia, pero nagising ako ng mag-aalauna-imedya na. Nag-decide na lang ako na sa labas na kumain at magliwaliw baka sakaling makalimutan ko ang mga nakita ko. Dahil lang totoo niyan, Mama Mia, ay napanaginipan ko habang natutulog ako yung mga larawan na nakita ko. At sa panaginip kong yun, Mama Mia, ay hindi lang po basta-basta larawan ang nasa aking harapan, kundi ang kanilang ginagawang kababalaghan. Hindi ko pa naubos matignan ng mga pictures na nandoon dahil nga naistorbo ako. Gusto ko sana noon na buksan pang ulit ang computer pero sinabi ko sa sarili ko na wag na. Dahil baka mag-init lang ulit ang aking pakiramdam at baka hindi ko na mapigilan ang aking sarili at magsarili na ako. Nakakahiya at nakakakilabot isipin yon. Na iniisip ko ang ginagawa ng 2 pamangkin ng asawa ko habang ako ay nagpapaligaya sa aking sarili. Kaya lumabas ako, nagliwaliw at kumain at nanood ng sine. Pagbalik ko ay gabi na, kumpleto na sila sa bahay. Nandun na ang hipag kong si Emma, ang anak nitong si Divine at si Ryan. Pagdating ko, Mama Mia, ay nagulat pa ako nung madatnan ko silang kumakain sa may mesa. Halika na tita, kumain ka na. Tawag sa akin ni Divine. Nung makalapit ako ay silang dalawa ay nagmano sa akin. Hindi ko na alam noon kung ano ang mararamdaman ko. Bumabalik na naman sa diwa ko ang mga malalaswang larawang nakita ko sa pagitan ng 2 ito. Alam ko na hindi ko dapat sabihin yon sa kanilang ina dahil lalong magkakagulo. Wala sigurong kaalam-alam si Ryan na may titingin doon sa kanyang folder. Hinayaan ko na lamang, sabi ko, pagsasabihan ko na lamang sa Divine. Mama Mia, kinabukasan ay ako na naman ulit ang naiwan sa bahay. Papasok ako ng 10:00 ng umaga. Maagang umalis ang hipag kong si Emma. Si Ryan naman ay sumunod sa kanya, tapos umalis din si Divine matapos lang ang 1 oras. 7:00 ng umaga ay wala ng ibang tao kundi ako lamang. Naisipan kong buksan ng computer dahil natatandaan ko naman ang username at password noon na binigay sa akin ni Divine. Kasi nga meron pa kami noong video chat ng asawa ko. Pero hindi naman doon ang focus ko, Mama Mia. Eto na naman ako ngayon. Habang inaantay kong mag-online ng asawa ko ay binuksan ko na naman ulit yung pribadong folder na yun ni Ryan. At nanonood na naman ako ng mga larawan nilang 2. Sa larawang itong tinitignan ko ay kitang-kita ang katawan nila. Ang kanilang katawan ay kitang-kita kung naging magkahugpong. Oo, Mama Mia, sa larawang yun ay may nangyari na talaga sa kanilang 2. Halatang halata na ilang beses na itong naglabas-masok dun kay Divine dahil meron na itong kakaibang kinang, Mama Mia. Nagulat na lamang ako habang tinitignan ko yun ay biglang nag-ring ang computer dahil tumatawag na pala ang asawa ko. Agad ko itong sinagot pero tulad nung mga nakaraang araw ay nagmamadali naman siya. Nag-hi hello lamang tapos ay nag-prepare na ulit papunta sa kanyang opisina. Habang ako ay nanonood lang sa kanya at iniisip ang mga nasaksihan kong larawan. Lumalalim ang buntong hininga ko nung mga panahon na yon. Hindi ko na namalayan ang sarili ko, Mama Mia. Unti-unti ko na palang pinaggapang ang mga palad ko sa aking buong katawan. At hindi yon nakaligtas sa mga mata ng aking asawa. Anong nangyayari sa iyo, mahal? Huwag mong sabihin sa akin na nagiinit ka. Mahal, kasi ang tagal na mula nung may mangyari sa atin through online eh. Palusot ko. Hindi ko alam noon kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang mga nakikita ko ngayon sa screen. Pasensya ka na, mahal ha. Medyo busy lang talaga ako sa trabaho. Hayaan mo't babawi ako sa iyo sa mga susunod na araw. Sabi niya.
Naiisip ko noon, Mama Mia, hindi naman talaga ito babawi. Hanggang salita lang naman ito. Hindi ko na noon pinigilan pa ang asawa ko nung makalipas ang halos 30 minutos ay nagpaalam na agad ito. Mama Mia, hanggang sa makakita ako ng isang larawan na para bang screenshot sa isang video. Larawan ni Divine at ni Ryan. Hanggang sa naisip ko, baka may hidden folder itong computer na ito. Nag-search pa talaga ako kung paano buksan o kung paano palitawin ang hidden folders. At dun, Mama Mia, nakita ko nga ang 2 folder na nakatago pala sa paningin ng karaniwang mga nanonood o gumagamit ng computer. Gulat na gulat ako dahil mga videos yon. Videos yon hindi lamang ni Divine kundi silang 2 ni Ryan habang may nangyayari sa kanilang 2. Maririnig mo sa video ang kanilang mga ungol, Mama Mia. Ang kanilang mga tawa na nagpapakasasa sa katawan ng isa't isa. Muli akong napasinghap noon at hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at nadala na ako. Pinagapang ko na ulit ang kamay ko sa buo kong katawan. Oo, Mama Mia. Nakakahiya man pong aminin, pero nagsulo po ako nung mga panahon na yon habang nanonood ng video ni Divine at Ryan. Hindi ko na napigilan ang init ng aking katawan. Pinagbigyan ko na ang sarili ko. Pero nung matapos akong makaraos, Mama Mia, ay dun po ako nakaramdam ng konsensya. Hindi lang konsensya kundi pagkadismaya at pandidiri sa sarili ko. Paano ko nagawa yon? Paano ko nagawang magsarili gamit ang video ng mga pamangkin ng asawa ko? Pawis na pawis ako nung iminulat ko ang mga mata ko. Nakalabas na ang init na aking naramdaman. Lumalamig na ang aking pawis at naibsan ang pagkauhaw ng aking katawan. Noon ay dali-dali kong close ang folder na yon at saka ini-hide ko ulit. Tumayo ako pagkatapos kong patayin ang computer at uminom ako ng malamig na tubig. Umupo ako sa silya sa harap ng computer at tinitigan ko lamang ito kahit nakapatay na. Hanggang sa lumipas ang halos 15 minutos, Mama Mia. Kinailangan ko ng maligo. Habang naliligo ako ay hindi pa rin maalis sa aking isipan ang eksenang nakita ko na video doon sa computer. Eksenang makamundo at sangkot ang 2 pamangkin ng asawa ko. Oo nga't hindi sila magkadugo pero magkapatid pa rin silang 2. Nagla-love making sila. Hindi talaga ako makapaniwala, ngunit kitang-kita ng 2 mga mata ko ang ebidensya. Nakikita kaya yun ng kanilang ina? Paano nito hindi napansin na may kakaiba na palang nangyayari sa mga anak nito? Nagmamadali akong nagbihis, Mama Mia, at saka umalis na. Pupunta na ako dun sa bangkong pinagtatrabahuan ko. Habang nasa loob ako ng taxi ay hindi talaga maalis sa isipan ko ang nagaganap na misteryo sa aking mga pamangkin. At muli ay hindi ko na naman naiwasang makaramdam ng init. Mama Mia, mag-aalas 8 na ng gabi nung dumating ako sa bahay. Nandun na ulit si Emma, si Ryan at si Divine. Nakahanda na rin ang hapunan namin noon. Saglit lamang akong nagpalit ng pambahay bago ako sumalo sa pagkainan. Napatingin ako sa magkapatid. Mama Mia, para silang magkapatid lang kung tignan mo. Parang sweet lang na pagkapatid. Kung siguro hindi ko nasaksihan at hindi ko nakita ang mga malalaswang larawan at video nilang 2, ay hindi ko maiisip na may nangyayari palang kababalaghan sa kanila. Mama Mia, habang kumakain kami ay masusi kong inoobserbahan ng magkapatid. Hindi ko maiwasan na bumalik sa isipan ko ang mga pictures nilang 2 na may milagrong ginagawa. Panayang biruan, kwentuhan, tawanan, kulitan, kilitian at alaskahan ni Ryan at Divine
at nakikisali na rin naman ako sa mga jokes nilang dalawa. Natanto ko na close silang dalawa at napakakomportable kung tutuusin. Walang ganun kakomportable na mga magkapatid lalo na kung dalagat binata na. Hindi maipagkakaila na may kakaibang ugnayan silang dalawa. Hanggang sa matapos na kaming kumain ay walang humpay pa rin ang kanilang kulitan. 10:00 na ng gabi nung buksan ko ulit ang computer, Mama Mia, habang ang magkapatid ay nasa kanya-kanya ng mga kwarto. Dali-dali akong nag-login sa Yahoo chat ko para muli kong makachat ang asawa ko. Tamang-tama naman na mag-6 na doon ng gabi sa Abu Dhabi. Nagantay ako ng pagbukas sa kabilang linya pero lumipas ng 30 minutes ay wala pa rin ang asawa ko sa chat. Napapatunga nga ako habang inaantay ang asawa ko. Sa kabilang dako, Mama Mia, ay hindi ko namamalayan na napapansin na pala ni Ryan ang kakaiba kong mga kilos. Hanggang sa bigla ay may nag-chat sa akin sa Yahoo Messenger. Nagulat ako nung mag-hi tita ito. Walang iba, Mama Mia, kundi si Ryan. Nag-hi din naman ako sa kanya. Gising ka pa pala, Ryan. Sagot ko. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ko sa kanya. Wala lang tita eh. Wala lang. Mama Mia, hindi pa rin noon tumatawag ang asawa ko kaya hindi pa nakapatay ang computer. Hello, tita? Tanong niya sa chat. Hindi na ako nag-reply dahil wala naman akong ibang marereply sa kanya. Tulog ka na yata, tita eh. Sabi pa ni Ryan. Busy ka ba, tita? Sunod-sunod niyang chat sa akin. O sige na nga, bye na sa'yo. Di ka naman sumasagot. Mama Mia! Pagkabasa ko noon ay agad akong nag-chat sa kanya. Dito pa ako, Ryan. Sorry, may ginagawa lang ako. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong ko. Nagpalitan kami ng mga messages. Kalaunan ay nagkwento na rin ako tungkol sa buhay ko. Sa hirap na dinanas ko dahil hindi na kasing tamis ang dati naming pagtitinginan ng aking asawa. Ang mabigat na guilt at disappointment na nararamdaman ko ay kwento ko kay Ryan. Si Ryan naman, Mama Mia, ay napapansin kong nagbabasa lang siguro siya ng mga mensahe ko. At sumasang-ayon lang siya, tsaka inoohan niya lang ang mga sinabi ko. Hanggang sa biglang nag-ring ang Yahoo Messenger ko. Nung inopen ko ang cam ko ay si Ryan ang nandoon. Kasi sabi niya, pagod na raw siyang magtipa ng keyboard kaya mas mabuting mag-usap na lang kaming dalawa. Nag-hi siya sa akin. Mas madali daw magkakwentuhan sa cam para hindi na kami mahirapan sa pagtatype. Tumawa naman ako. Siya nga po pala, Mama Mia, nung panahon na yon ay bagong paligo lamang ako. Naligo muna ako bago ako umupo sa computer kanina. Naka-bathrobe lang ang suot ko na silk na blue. Alam ko, Mama Mia, na aninag sa camera ang aking cleavage kahit wala akong suot na bra. Isa naman po ito sa maipagmamalaki ko sa aking katawan. Maganda po talaga ang aking hinaharap, Mama Mia, at sa tuwing naglalakad ako sa mall ay yun lagi ang tinititigan ng mga lalaki sa akin. Mama Mia, tuwing gumagalaw ako at aking hinahawakan ng mouse o tumitipa ako sa keyboard ay hindi maiwasang bumuka-buka ang parting dibdiban ng bathrobe ko. At napapansin ko naman noon na habang kausap ko si Ryan ay dun nakatingin ang kanyang mga mata. Nagumpisa na akong maluha noon habang kausap ko si Ryan dahil ibinuhos ko talaga ang sama ng loob ko sa kanya na nararamdaman ko sa kanyang tito. Hindi na naman kami nag-usap ng asawa ko noon dahil ang chat niya sa akin ay busy pa raw siya sa trabaho. Nagpaumanin ako noon kay Ryan para sumindi ng sigarilyo. Tumayo ako at hinanap ang sigarilyo ko sa may tabi ng monitor. At dahil sa aking pagkakatayo, Mama Mia, ay hindi ko namalayan
na nakaawang na pala ang bathrobe ko at tamang-tama sa may puson ko yon. Bahagyang naghiwalay ang dalawang dulo ng bathrobe ko, Mama Mia, kaya alam kong nakita ni Ryan ang suot-suot kong underwear. Dinampot ko ang sigarilyo at kumuha ako ng isang stick. Pabaling-baling ako noon habang naghahanap ng ashtray at ang aking lighter. Hindi naman bawal manigarilyo sa loob ng bahay nila dahil ang totoo ay naninigarilyo din naman ang hipag kong si Emma. Mama Mia, nung mapansin ko ang itsura ko habang bigla akong napatingin sa monitor ng computer ay nagsorry agad ako kay Ryan. Sorry pasensya ka na. Okay lang tita, ayos ka na ba? Tita, gusto mo bang puntahan kita dyan? Para makapagkwentuhan tayo ng personal? Okay lang Ryan, wag na. May pasok ka pa bukas kaya matulog ka na lang dyan sa kwarto mo. Maaga din naman ang alis ko kaya matutulog na rin ako. Okay. Okay tita, sige. Hating gabi na, kaya tama na yung panonood mo ng kung ano-ano ha. Siya nga pala, maraming salamat sa pagkikinig mo sa kwento ko. Matulog ka na. Bukas magkwentuhan tayo kapag may oras. Namaalam na kami ni Ryan sa isa't isa at nag-good night na Mama Mia. Ako naman, Mama Mia, ay hindi pa rin makatulog. Hanggang sa nagising ako nung may biglang tumabi sa akin. Doon ko naramdaman na yun ay walang iba kundi si Divine. Tita, gising ka pa ba? Tanong niya. Oo, bakit? Tita, pwede bang maglabas ng sama ng loob? Mama Mia, kahit na inaantok na ako ay wala rin naman akong nagawa. Medyo close kasi sa akin ang mga pamangkin ng asawa ko. At syempre nakikitira din ako sa bahay nila kaya syempre dapat mag-isama ako. Nagkwento sa akin si Divine nung araw na yon tungkol sa kanyang boyfriend. Ang sabi niya maglilimang buwan na raw silang dalawa. Tinanong ko siya kung napakilala na ba niya sa kanyang mommy ang lalaking ito pero sabi niya hindi daw muna dahil alam niyang magagalit ang mommy niya. Bakit? Strikta ba ang mommy mo pagdating sa pakikipagrelasyon? Hindi naman po tita pero basta komplikado. Nagkwento sa akin si Divine noon Mama Mia na medyo nagkakaproblema daw sila ng kanyang nobyo magdadalawang araw na. Hindi daw ito halos makipag-usap sa kanya tungkol sa kanilang relasyon. Hindi pa ba kayo nagkikita? Dapat magkita kayo nang magkausap kayo ng maayos. Matagal na ba kayo? I mean, may nangyayari na ba sa inyong dalawa? Ngito'y namin sa akin ni Divine na oo Mama Mia. Nakikipag-sex na raw siya sa boyfriend niya kahit hindi pa nga raw sila ay dun nag-umpisa ang kanilang relasyon. Sa aksidente nilang pagniniig dalawa. Ikwinento niya sa akin kung paano nag-umpisa ang lahat pero syempre alam kong inuumit niya ang part Mama Mia na sabihin sa akin na ang kanyang boyfriend ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Ryan. Sabi niya sa akin na ilang ulit na raw silang nagtatalik dalawa. Meron ngang minsan na binivideohan pa raw ito ng boyfriend niya. Bakit ka pumapayag na magpa-video? Hindi ka ba natatakot na baka kumalat ang mga videong yun? Tanong ko. Hindi naman niya yun ikakalat, tita. Paano ka naman nakakasigurado? Kasi tita, hindi lang naman ako ang mapapahiya kung ipapagkalat niya yun eh. Anong ibig mong sabihin? Wala po tita. Mama Mia, nagkwento siya sa akin na medyo nagtatampo daw siya sa kanyang boyfriend dahil pakiramdam niya ay may iba na itong nagugustuhan. Hindi na raw siya inaaya nito na makipagkama sa kanya. Bagay na dati daw ay madalas naman nitong gawin. Sabi ko ay intindihin na lang niya at baka busy lang sa kung anong ginagawa. Matapos kong makinig kay Divine ay agad itong nagpaalam at pumasok na sa loob ng kaniyang kwarto. Ako naman, nung mga panahon na yun, Mama Mia, hindi ko maiwasang mag-isip. Hindi na lang pala sex ang namamagitan sa kanila, kundi meron talaga silang relasyong dalawa. Kung tutuusin ay nakakakilabot ang mga pangyayaring yun.
Kung ngayon, Mama Mia, ay nangingilabot ako, nung mga panahon na yon ay hindi ko alam kung bakit ako nati-turn on. Nakakahiya, hindi ba? Nakakahiya na nati-turn on ako sa mga ganoong klasing usapan. Hanggang sa kinabukasan ay maaga kaming lahat na umalis. Ako naman, dahil kakalipat ko pa lang noon, ay sinabihan na ako ng manager namin na may nakuha na raw kondo para sa akin. Pwede daw akong umalis ng maaga para makita ang kondong yun. Buti na lang talaga at pinayagan ako kaya umalis ako. Pagkaalis ko ay pinuntahan ko ang kondo at maganda naman ito, Mama Mia. Saktong-sakto lang sa akin dahil nag-iisa lang naman ako. Syempre, cargo po yun ng kumpanya. Kung tutusin ay napakagandang deal ang binibigay sa akin ng kumpanya na pinapasukan ko. Matapos ko doon dahil hindi pa malinis yun ay umalis muna ako at umuwi. Pagka-uwi ko ay wala pang ni isang tao sa bahay. Ako lang mag-isa. Nagluto muna ako ng makakain dahil gutom na ako. Pagkatapos kong kumain, Mama Mia, ay naisipan kong matulog. Nahiga ako. Pinipilit na ipikit ang mga mata ko at pinipilit na padaluyin ang diwa ko sa isang panaginip. Pero hindi ko na yun nagawa. Dahil habang nakapikit ako, Mama Mia, ay bumabalik na naman sa aking ulirat ang mga nakikita ko sa computer ng aking mga pamangkin. Ewan ko ba, the next thing I know ay nasa harap na naman ako ng computer at binubuksan na naman yon kahit hindi pa oras ng chat o video call namin ng asawa ko. Eto na naman ako, tinitignan naman ang mga naka-hide na folder ng pamangkin kong si Ryan. Tinitignan ko na naman lahat ng video doon. Mama Mia, napansin ko, ang ilan sa mga videong yun ay kuha sa mismong bahay nila. Sa kwarto ni Divine, sa kwarto ni Ryan, at meron pa ngang sa kwarto ng hipag ko. Kakaibang trip ng mga pamangkin ng asawa ko. Wild kung tutuusin. Hindi ko na alam, Mama Mia, pero lunod na ako noon sa panonood. Hindi ko na namamalayan na may iba na palang nakapasok sa loob ng bahay. Nakatingin lamang ako noon habang hinahawakan ang aking sariling mga dibdib. Nakabuyangyang na rin ang mga dibdib ko noon dahil binuksan ko na ang suot ko. Tinanggal ko na ang pang-ibabaw kong suot. Nakalak naman po ang pintuan pero siguro may kanya-kanya talagang susi ang lahat ng tao sa bahay. Hindi ko na malayan na may nakalapit na pala sa aking anino. Bigla-bigla ay nagulat na lang ako dahil may humawak sa mga dibdib ko at humalik sa leeg ko. Sa pagkagulat ko ay napatili pa talaga ako, Mama Mia. Nung lingunin ko yun ay walang iba kundi ang pamangkin kong si Ryan. Ryan, anong ginagawa mo? Pigil ko sa kanya. Ikaw, tita, ha? Nag-iinit ka dyan sa video namin ni Divine. Parang wala sa sarili niyang sabi. Imbis na matakot dahil nadiskubre ko ang kanilang sekreto ay para bang nag-iinit pa siya sa kanyang nakikita sa akin. Doon, Mama Mia, ay agad niya akong sinibasib ng halik. Nung una ay pasmak-smak lang niya akong hinagkan. Sa aking bibig, sa gilid ng aking mga labi, sa aking mga pisngi. Hanggang sa sinuklian ko na ang mga halik na yon. Idinampi ko ulit ang bibig ko sa bibig ni Ryan. Hanggang sa naging mapusok ang pamangkin ng asawa ko. Uhaw naman ako noon sa mga halik, Mama Mia. 2 taon nang mahigit nang walang humahalik sa labi ko. Uhaw akong mahalikan. Naglalaban noon ang isip at puso ko sa kung ano ang dapat kong gagawin. Alam kong hindi tama, Mama Mia. Wala pa namang nagaganap. Halik pa lang naman kaya pwede ko pang pigilin, sabi ng kabilang bahagi ng aking isip. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko magawa. Nagpaubaya ako nung muling idinampi ni Ryan ang kanyang bibig sa aking bibig. Bagya pang bumuka ang bibig ko noon, Mama Mia.
pagkatapos ay nakikipag-espadahan na ako ng tila kay Ryan. Hindi ko na alam pero nawala lahat ng inhibitions ko. Nawala lahat ng pagpipigil ko, Mama Mia. Nawala lahat ng agam-agam ko sa ginagawa naming dalawa kahit alam ko pang isa itong malaking pagkakasala. Para sa akin nung mga panahon na yon ay parang napakanatural ng mga pangyayari. Siguro dala na rin ng matinding pangungulila ko sa tawag ng aking laman. Pangungulila ko sa aking asawa na 2 taon ko nang hindi nakakaulayaw sa kama. Isang parte ng aking pagkababae ang nabuhay na hindi ko kayang pigilan nung mga panahon na yon. Humaplos ang mga kamay ni Ryan sa likod ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay unti-unti niyang tinatanggal ang suot ko. Napaungol ako nung panahon na yon. Nararamdaman ko na ang biglang pagragasa ng init sa aking katawan. Wala na akong ibang nagagawa nung mga panahon na yon kundi iungol ang pangalan ni Ryan. Gumapang ang mga kamay niya sa buo kong katawan, sa mga malulusog kong dibdib, sa makinis kong balat, pati na rin sa uhaw na uhaw kong pagkababae. Doon nagtagal si Ryan, Mama Mia. Ewan ko ba pero kahit batang-bata pa lamang siya, ay hindi ko na napigilan ang sarili kong mag-init sa kanya. Siguro napakarami na rin ang karanasan ng pamangkin kong ito. Dahil kahit bata pa lang ay napakagaling na niya. Mama Mia, tinanong niya ako kung ayos lang ba ako nung parang nagdidiliryo na ako sa ginagawa niya sa aking katawan. Pagkakataon ko na sana yon na pigilan ang nangyayari sa aming dalawa pero ewan ko ba kung bakit hindi ko magawa. Hinayaan ko na lamang. Ipinasok na niya ang kamay niya sa loob ng aking pang-ibaba at tinanggal na niya ito. Sobra-sobrang pagkainit na ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Umaapoy na ang pakiramdam ko pati na ang buo kong katawan. Nagulat ako, Mama Mia. Nagulat ako sa mga naging kaganapan sa aming dalawa ni Ryan. Pero na-e-excite din ako. Nagulat, natatakot, nandidiri, na-e-excite, lahat yun sabay-sabay kong naramdaman. Hindi ko na napigilan ang matinding pangangailangang rumaragasa sa aking katawan at hindi ko na napigilan pa na magpadala sa init na aking nararamdaman. At tuluyan hanggang may nangyari sa aming dalawa ni Ryan, Mama Mia. Pagkatapos na may mangyari sa amin, ay pinatay niya ang computer at pumasok sa loob ng kaniyang kwarto. Ako naman ay pumasok na rin sa kwarto ko, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Nakatulugan ko ang pag-iisip ko sa mga nangyari sa aming dalawa ni Ryan. 8:00 na nung magising ako, Mama Mia. 8:00 ng gabi. Pagkagising ko ay tapos na silang kumain at inayan na rin ako ni Divine na kumain na rin dahil tinirhan nila ako ng ulam. Si Ryan naman ay parang walang nangyari. Parang normal lang sa kanya ang bawat pagkakataon na may nakakaniig siyang babae. Kumain ako at pagkatapos kong kumain ay pumasok ulit ako sa kwarto na inestihan ko dun sa kanilang bahay. Naligo ako, Mama Mia. Hindi na rin ako nag-online pa nung panahon na yon dahil gusto kong gantihan ang asawa ko. Ayoko siyang kausapin. Ang totoo niyan, Mama Mia, bukod sa kagustuhan kong makaganti dahil hindi niya ako kinausap nung nakaraang gabi, ay ayos lang din naman sa akin yun. Dahil nagigilty ako nung panahon na ito. Nagigilty ako sa mga nangyari sa aming dalawa ni Ryan. Kaya mabuti pang hindi muna kami makapag-usap ng aking asawa. Mama Mia, pinipilit ko noon na makatulog. Pinipilit ko noon na pumikit. Tahimik na ang kapaligiran. Mag-alas 11 na noon ng gabi kaya alam ko posibleng tulog na ang mga tao sa loob ng bahay. Pero bigla akong
nagulat, Mama Mia. Bigla akong nagulat dahil may pumasok sa loob ng kwartong tinutulugan ko. Gising ka pa ba, tita? Tanong ni Ryan. O Ryan, may kailangan ka ba? Kailangan ko ulit ang katawan mo. Pagkasabi noon ay bigla na namang sinilaban ang katawan ko, Mama Mia. Bigla na namang nag-init ang aking sarili. Pinipilit kong pigilan ang pangangailangan ng katawan ko pero ewan ko ba kung bakit hindi ko magawa-gawa. Bakit hindi ko magawa-gawang pigilan ang mga nangyayari sa aming dalawa ni Ryan sa pamangkin ng asawa ko. Naulit ang pangyayaring yun. Halos, Mama Mia, sakalin na kuno ni Ryan para lang hindi ako mag-ingay at baka magising ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na karelasyon din niya na si Divine. Matapos naming pagsaluhan ng mainit naming pagniniig, ay dahan-dahan siyang lumabas sa kwarto. Kinabukasan, Mama Mia, ay nag-ayos na rin ako dahil umalis na ako dun sa bahay nila at lilipat na ako dun sa kondo na pinaglilipatan sa akin ng bangko, Mama Mia. At alam mo ba kung anong mga sumunod na nangyari? Mas naging malaya kaming dalawa ni Ryan dun sa condo unit ko. Pumupunta siya doon, Mama Mia. Pumupunta siya doon kapag nakalive ako sa trabaho o kapag day off ko. Saturday and Sunday ay nagniniig kami sa buong araw. Si Divine naman nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay parating pumupunta sa office ko, lalo na kapag uwian ko na. Lagi siyang nag-share sa akin ng problema niya. Ang sabi niya ay hiniwalayan na raw siya ng boyfriend niya dahil may iba na raw itong nahanap. Dahil sinabi ng boyfriend niya na hindi daw sila nararapat para sa isa't isa. Alam kong si Ryan ang tinutukoy niyang boyfriend kaya pinayuhan ko siya na pakawalan na lang ito. Dahil baka may mas maganda pa at mas nararapat pa sa kanya na kanyang makikilala. Naghiwalay na nga ng tuluyan si Divine at si Ryan. Kami naman ni Ryan ay patuloy pa rin ang aming lihim na ugnayan. Pero makalipas lamang ang 10 buwan ng pagkakaroon namin ng lihim na ugnayan ni Ryan, ay nalaman naman ito ng aking asawa. Hindi niya alam kung sino ang naging kabit ko basta may nakapagsabi sa kanya. May nag-send pa sa kanya ng isang video na may pumapasok na lalaki sa unit ko. At may kahalikan akong lalaki sa labas ng unit pero dahil hindi pa maganda ang quality ng mga kamera nung mga panahon na yun ay hindi halata kung sino yon. Mukha ko lang naman ang nakaharap sa video, Mama Mia, kaya hindi alam ng asawa ko na pamangkin niya ang lalaking kahalikan ko. Nung makita nga ng asawa ko ang videong yun ay tuluyan na siyang nakipaghiwalay sa akin. Kami naman ni Ryan, Mama Mia, ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon. Hanggang sa naisip ko na hindi pwede ito. Magiging komplikado ang lahat. Hanggang sa merong nanligaw sa akin, nakaklase ko dati. Nalaman na kasi ng mga kaklase at kaibigan ko na nakipaghiwalay na sa akin ang asawa ko. Kaya naging open na rin ako sa market, Mama Mia. Nung may nanligaw na nga sa akin ay doon na ako naglakas ng loob na tuluyan ng hiwalayan si Ryan. Dahil hindi kami pupwede at pihadong mae-eskandalo ang buong ang kanila kapag nalaman nilang magkarelasyon kaming dalawa. Nung una ay hindi pumapayag si Ryan. Pero nanindigan ako. Nanindigan ako hanggang sa wala na rin siyang nagawa kundi ang magpakalayo-layo lalo na nung lumipat na ako at nagpalipat na ako sa ibang branch namin. Sa ngayon, Mama Mia, ay may asawa na po si Ryan. Meron na rin po siyang mga anak. Si Divine naman ay single pa rin hanggang sa ngayon pero dun siya nakatira sa bahay ng kapatid niyang si Ryan. Wala na rin kasi ang hipag kong si Emma at namatay na rin ito dahil sa sakit na breast cancer 3 taon makalipas ang panahon na nakitira ako sa kanila. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay meron pa ring nangyayari sa dalawang magkapatid lalo't na sa iisang bubong pa rin sila.
Wala na rin siguro akong pakialam nun, Mama Mia. Ang asawa ko naman, ang alam ko ay may kinakasama na rin siya sa ibang bansa. Wala na pala sila sa Dubai, nasa ibang parte na siya ng mundo na hindi ko alam kung saan. Wala na pala siya sa Abu Dhabi. Ako naman, Mama Mia, ay may kinakasama na rin sa ngayon pero wala pa rin kaming anak. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan ang mga pangyayaring ito sa buhay ko. Mga pangyayaring alam ko na dapat ay ikahiya ko. Mga pangyayari na alam ko na dapat ay kalimutan ko na dahil malaking pagkakamali ang mga nagawa ko noon. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong kwento ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang. Amanda. Grabe naman kapusukan yan, Amanda. Grabe namang pag-iinit yan ng katawan. Di ba talaga pwedeng pigilan yan? Ako, baka ilagay kita sa loob ng freezer nang hindi na mag-init yung katawan mo. Pero, truth be told, tama lang din naman ang mga nangyari na naghiwalay kayong dalawa ni Ryan at naghiwalay kayo ng tito niya. Kung si Ryan at si Divine ay patuloy pa rin ang kanilang lihim na pagniniig dalawa, naku, sila na ang may pananagutan noon sa may kapal. At syempre, magkapatid pa rin sila sa tingin ng mga tao kasi legal na inadopt itong si Ryan eh. Pero sa ngayon, mag-focus ka na muna sa buhay mo at sa pagre-reform mo ng iyong sarili, ha? Amanda, ha? Oh, maging honest ka na, maging loyal ka na, wag nang maging cheater, die. Dahil masama ang maging cheater, die, okay? Hindi ko alam, pero maraming nagsasabi na kapag daw nasa abroad yung isa, ay maliit at napakapayat lang ng tsansa na maipagpapatuloy nyo ang inyong pagmamahalan, pagsasama at relasyon ng matiwasay at kayo pa rin hanggang sa huli. Kasi karamihan daw talaga, kung hindi nagloloko yung naiwan sa Pilipinas, nagloloko naman yung nandoon sa ibang bansa. Pero para sa akin, kahit saang lugar ka pa nandoon, kahit ang lapit-lapit nyo pa sa isa't isa, kung magloloko yan, magloloko talaga yan at wala ka talagang magagawa. Kung manloloko yan, manloloko talaga yan. Kung kahit saan ka mang lupalop ng mundo ilagay, kung loyal ka, kung may takot ka sa Diyos, kung may pagmamahal at respeto ka sa partner mo, kahit saan ka pa ilagay, magiging loyal at faithful ka pa rin. Maraming salamat, Amanda, sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Kung ikaw na kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan niyo ang kwento ni Amanda, nako naman, napaka SPG, ayun, i-like at i-share niyo itong video na to. Huwag kalimutan po na mag-subscribe sa ating channel at mag-click ng notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na nilalabas dito sa ating channel. At isa pa po, please, kung may sarili din kayong kwento ng inyong buhay, huwag mag-atubiling, mag-share. Ayun, mag-email lamang po. I-type nyo lang yan, tapos email nyo sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag rin kalimutan na mag-follow at mag-like sa ating iba pang social media accounts, TikTok, Threads, Instagram, and Facebook, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Hanggang sa susunod nating kwento, ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood at pakikinig.